Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uulitin ko po na ang ating topic sa oras na ito po ay tungkol sa tafsir ng Surah At-Tin. Opo. At kahapon, natalakay natin ang tafsir ng Suratul Alaq. Opo. So ngayon, babasahin ko muna ang Suratul Tin bago natin bibigyan ng maikling paliwanag. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat subhanallah mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin Alaisallahu biahkamil hakimin. Okay? So, napakaiksing sura. Ito ay binubuo lamang ng 8 ayah o 8 bersikulo. Okay. So, ang Suratul Tin, mga kapatid, ito ay bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinaba ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Bumaba sa Makkah. Qala Malik wa Syu'bah an Adi bin Thabit an al-Barra bin Azib kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihda rak'atayn bit-tin waz-zaitun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Opo, isang sahaba po ito si Al-Barra bin Azib. Sabi niya, si Propeta Muhammad ay kanyang binabasa sa kanyang paglalakbay, kapag siya ay naglalakbay, sa isa sa kanyang mga raka'ah, sa kanyang mga dasal, ang binabasa niya dito ay ang At-Tini waz-Zaitun. Ibig sabihin, so binabasa ni Propeta Muhammad ang At-Tin waz-Zaitun. So sunnah pala, no? Sunna pala sa paglalakbay na kapag tayo ay maglakbay at nagdasal tayo, sunna pala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ating babasahin sa isa sa mga raka'a natin sa ating dasal ang Surah At-Tin. Fama sami'tu ahadan ahsanu sautan. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Rawahul jama'ah fi kutubihim. Opo. So sabi ni Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, wala akong narinig na sino man na ang kanyang busis ay higit na napakaganda. Okay? O di kaya ang kanyang pagbabasa ay napakaganda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ulitin ko po na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah na inulat ni Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu na si Propeta Muhammad kapag siya ay nasa paglalakbay, isa sa mga raka'ah ng kanyang dasal, ang binabasa niya ay ang Suratu At-Tin wat-Tini waz-Zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin Alaisallahu biahkamil hakimin. So yun, Suratul Tin. Waqtalafa al-mufassiruna hahuna
ala aqwalin kathira. Ang mga mufassirun, yung nagbigay kahulugan ng Quran, sila ay nagkaiba-iba ng opinion kung ano ang kahulugan ng tin. No? Ang hayag, kapag bubuklatin natin ang tafsir or translation in English ng Quran, ang nilagay nila doon na kahulugan ng tin ay yung fig. Fig or yung tinatawag nating ano ba yun? Tinatawag natin na sa Tagalog ay ano ba sa Tagalog ang igos, no? Igos. Sa Tagalog ang fig, itong tin, fig sa English, sa Tagalog ay igos. Okay? So fig po pag nagbasa kayo ng Quran, yun ang sa translation ng English. Pero ang ating mga, alam nyo po ba na ang ating mga ulama, mufassirun, yung mga mufassirun natin, iba-iba ang kanilang pagbibigay, tawag dyan, pagbibigay ng kahulugan tungkol sa tin. Mayroon sa kanila na nagsasabi na ang tin, tinatawag nila ito, ang tinutukoy dito na tin ay ang masjid sa Damascus, Syria. Yung tin, sabi nila, yung tin, ang kahulugan ng tin ay masjid sa Damascus, Syria. Alam niyo po yung Damascus? Hanggang ngayon may Damascus na lugar, di ba? Waqila hiya nafsuha, waqila al-jabal alladhi indaha. At ang iba naman sinasabi nila na yung bundok. Yung bundok. Okay? At sinabi ni Qurtubi, sa tafsir ni Al-Qurtubi, huwa masjidu ashabu o ashabi kahaf. Yung tin, opo, ay masjid daw ng mga yung the companion of the cave. Yung ashabul kahaf. Okay? So iba-iba ang kanilang paliwanag. Warawal Aufi, sabi naman ni Al-Aufi mula kay Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu masjidu Nuh alladhi 'ala al-judi. Sabi ni Ibnu Abbas na ang antin, ito ay masjid ni Nuh alayhi salatu wassalam na nakalagay sa Al-Judi, Mount Judi, no? Yung doon sumasad, doon nahinto yung kanyang safina, yung barko niya. Sinabi ni Mujahid, sabi naman ni Mujahid, at-tin huwa tinukum hadha. Sabi ni Mujahid, ang tin, ang ibig sabihin, itong tin ninyo na ito, yung prutas na tin na punong-puno ng potassium na mas napakaganda sa ating katawan. Okay, so iba-iba ang kanilang paliwanag tungkol sa tin. Sa tin lamang was zaytun, ang zaytun wadih. Wadih ang zaytun, ito tinatawag nating olive o olibo. Qala Ka'ab al-Ahbar wa Qatada ibn Zaid wa ghayruhum huwa masjidu Baitul Maqdis. Yung zaytun na naman, okay, sabi ni Ka'ab na Ahbar at ni Qatada at ni Ibn Zaid, sinasabi nila na yung zaytun ay masjid sa Baitul Maqdis. Kalain nyo po yun, yung zaytun, sabi nila masjid daw ito sa Baitul Maqdis. Pero sabi ni Mujahid at ni Ikrimah, ito yung zaytun, ito yung olive na ating tinatawag din, ginagawang juice, yung ginagawa nating mantika, no? Yan. Wa turi sinin, qala Ka'ab al-Ahbar wa ghayru wahidin min al-habl wa huwa al-jabal alladhi kallama Allah alayhi Musa alayhi salam. So yung turi sinin, ito yung bundok na doon kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam. So, kinausap ni Allah at hindi si Musa ang kumausap kay Allah. So, magkaiba po yun Kallamallahu Musa alayhi salam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang kumausap kay Musa at hindi si Musa. So, magkaiba po yun. So, yung Turi Sinin, ito yung Mount Sinai, no? Ito yung Mount Sinai or Mount Tur na nabanggit sa ibang aya, wat-tur wa kitabim mastur wa fi raqqi manshur, yun. So yun, no? Opo. So ito yung bundok
na may nakita si Musa alayhi salam na apoy, kanyang nilapitan, at nung nandoon na siya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Musa, ako ay si Allah, at huwag kang matakot dahil ang mga propeta at sugo ay hindi natatakot sa akin, at inuutusan kitang iligtas ang mga angkan ng Israel sa pangangalipin ni Firaun, okay, sa Egypt. Okay. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. So al baladul amin, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Makkah. Okay? So ngunit sabi niya dito, wa hadzal baladul amin, ngunit dapat natin tandaan na sa mga simula ng aya, gumamit si Allah ng harfu waw. Yung harfu waw na ito ay wawul qasam. Wattin, wazzaytun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Ibig sabihin, yung waw doon ay yung literang waw, wa, wattin, ay ang kahulugan po nun ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusumpa sa tin, sa zaytun, sa turi sinin, yung bundok na yon, yung kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa, at sa Makkah, baladul amin, ang lugar na amin. Ibig sabihin ng amin ay mapayapa. Okay? So, wa hadzal baladul amin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yung lam dito, opo, yung lam ay ito po ay jawab ng qasam. Opo. Laqad, yung qad dito ay tahqiq. Laqad khalaqna, tunay na nilikha namin ang mga tao. Opo, ang tao, al-insan, no? Al-insan, tumutukoy ito sa lahat ng tao, syempre. Fi ahsani taqwim, sa pinakamainam na paglikha sa kanila. Taqwim, qawwamahu Allah subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim. So, meron tayong pag-iisip, no? So, kakaiba ang paglikha ni Allah sa tao kaysa sa mga iba, sa mga hayop, sa mga engkanto, sa mga anghel, no? Ahsani taqwim. So, wala nang hihigit pa sa atin mula sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-muqsamu alayhi wa huwa annahu ta'ala khalaqa al-insana fi ahsani surah wa shakl al-muntasabil qammah siwal a'da'i husniha. So, kung makikita mo ang tao, may mata, may ilong, may bunganga, nakakapagsalita, nakaka-express kung ano ang gusto niya, mayroon siyang pagpipilian, mayroon siyang pag-iisip, no? Pag kumakain siya, sumusubo siya, hindi katulad ng mga hayop na kapag kumakain sila, kailangan dila lamang nila yung ginagamit nila, bunganga lamang ginagamit nila. Hindi po tayo katulad nun. Kaya tayo yung pinakamainam na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi doon? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin ilan nar. Pagkatapos namin silang likhain ng napakainam, napakabuti, napakakumplito, napakaganda ng pagkalikha, radadnahu asfala safilin. Okay? Maraming mga tao ang itatapon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Maraming mga tao ang itatapon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Okay? So, mula sa panahon ni Adan hanggang sa panghuling henerasyon dito sa mundo, kaunti lamang ang mapupunta ng paraiso. Ang marami papunta ng impyerno. Bakit kaya? Dahil hindi nila sinusunod ang mga sugo. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyusan. Sinasamba nila ang hindi dapat sambahin. Ang mga nilikha ni Allah, sinasamba nila.
Ang lumikha sa kanila, hindi nila sinasamba, hindi nila pinapasalamatan, hindi nila dinadakila, no? Hindi nila sinusunod ang mga propeta, bagkus sinamba pa nila ang mga propeta. Katulad na lamang ng pagsamba ng mga Kristiyano kay Isa alayhi salam, kay Jesus na anak ni Maria. Okay? Ngunit mayroong exemption na ibinigay si Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa. Yung illa dito adatul hasar. Opo. Ibig sabihin bukod. Lahat ng mga tao itatapon sa impyerno bukod sa mga taong ito, maliban sa mga taong ito. Sino ang mga taong ito? Illa alladhina amanu. Yaong mga taong amanu. Ano ang iman? Ang iman, qaulun wa amalun wa nutqun bil lisan. Qaulun o nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih wa ano ba 'yun? Tasdiqun bil qalb. 'Yun ang iman. Sa atin ang iman, ang pananampalataya ay pagbanggit ng ating ng dila natin at paniniwala ng ating puso at pagsagawa ng ating mga bahagi ng katawan, katulad ng pagtirapa, pagrukur, no? Ito yung gawain ng katawan. So yun yung iman. Al-imanu billah, paniniwala kay Allah, paniniwala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang mga banal na kasulatan, paniniwala sa kanyang mga sugo, paniniwala sa araw ng paghuhukom, pagkabuhay muli, at paniniwala sa ating kapalaran. Yun yung iman. No? Illa alladhina amanu. Ngunit hindi sapat yung iman. Wa amilus salihat. Kinakailangan ng pagsagawa. Pag ikaw ay sumampalataya, kinakailangan mo ng gawa. Ano yung gawa? 5 times a day prayer. Yun yung Islam. Yun yung Islam. No? Kinakailangan mong itayo ang 5 beses na pagdarasal. Wa amilus salihat, gumawa ng pagsamba. Gumawa ng kabutihan. At ang pinakamataas na uri ng kabutihan ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mapapasa kanila ang ajar, gantimpala, ghair mamnun. Ghair mamnun. Ano ba ibig sabihin ng ghair mamnun? Mamnun, sabi niya ay ghairu maqtu'. So, gantimpalang hindi kailanman mapuputol, mauubos. No? Gantimpala sa araw ng paghuhukom ito, mapapala ng sinumang sumampalataya at nagsagawa ng pagsamba. Yung gantimpala na ibibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman mapuputol, hindi mauubos, hindi mawawala. Okay? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ano ba ang, sabi niya, yani yabna Adam, o angkan, anak ni Adan, o angkan ni Adan. Sabi niya ay bil jazai wa fil mi'ad. Ano pa ang iyong hindi pinaniniwalaan mula sa mga gantimpala sa araw ng paghuhukom? Opo, bakit mo ito pinasisinungalingan? Hindi mo pinaniniwalaan. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Hindi ba't si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na mainam sa lahat ng hukam, hakimin? Higit na mainam sa lahat ng mga tawag dito, manghuhukom. Opo. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na mainam sa lahat ng manghuhukom. Bakit? Maliit man sa malaki, hayag man sa sikrito na iyong gawaing kabutihan, gagantimpalaan ka ni Allah. Diyan, kapag ikaw ay mananampalataya sa araw, dito sa mundo, gumagawa ka ng pagsamba, maliit man
maliit man, malaki, hayag, sikreto na iyong gawain dito sa mundo, dahil ikaw ay mananampalataya kay Allah, sumusunod sa kanyang sugo, pagdating sa kabilang buhay, lahat ng iyon ay gagantimpalaan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag hindi ka mananampalataya dito sa mundo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ano pang laki ng iyong ginawang kabutihan, sa kabilang buhay, iyon ay walang saysay. Iyon ay walang saysay. Dito mo sa mundo lamang iyon mapapala. Dito sa mundo, bibigyan ka ni Allah ng anumang mga ganti o reward sa iyong ginawang kabutihan. Hindi ba't ang mga namimigay ay dinadagdagan pa sa kanila ni Allah ang kanilang biyaya, kahit hindi sila mananampalataya dito sa mundo. Pero pagdating sa kabilang buhay, walang mapapalang gantimpala ang hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Opo. Dahil mga kapatid, dahil sa kabilang buhay, ang una-unang tatanungin sa atin pag nasa loob na tayo ng libingan. So yung loob ng libingan, kabilang buhay na po yun, no? Ang unang tatanungin sa atin, man rabbuk, sino ang iyong Panginoon? Madinuk, ano ang iyong relihiyon? Waman nabiyuk, at sino ang iyong propita? So pag hindi natin masagot yun, dahil hindi tayo mananampalataya, ibig sabihin, lahat ng mabuting gawain natin dito sa mundo ay mawawalan ng saysay. So yun po, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.